Hello mga idol, welcome back sa ating channel. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa panibago nating episode tungkol kay Lu Sheng. Isang malaking pintuan ang biglang lumitaw sa likuran ng ating bida. Ito ang lagusan patungo sa ikawalong stage ng pagsusulit. Agad itong pinagmasdan ni Lu Sheng at naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na nagmumula rito. Gayunpaman, hindi niya makita kung ano ang naghihintay sa kabilang panig ng pintuan. Hindi niya rin malaman kung mayroon na namang mga exotic beast na kailangan niyang harapin. Sa wakas, matapos ang matagal na paghihintay, nagbukas din ang pintuan at naging posible na para sa kanya ang pagpasok sa susunod na stage. Mula nang matagumpay na mapagsama ni Lu Sheng ang kanyang extreme yang law at ang dark side power ng kanyang clone, nakagawa siya ng isang napakalakas na teknik na natural na kayang mag-restrain sa mga exotic beast na kanyang nakakaharap. Dahil dito, kahit ang mga halimaw na nasa peak ng level 13 ay halos walang kakayahang lumaban sa kanya. Mabilis niyang nalilinis ang bawat stage. At kadalasan ay isang atake lamang ang kailangan upang tuluyang mapatay ang kanyang kalaban. Dahil sa sobrang bilis ng kanyang pag-clear sa bawat stage, napagtanto ni Lu Sheng na hindi pa niya nararanasan ang isang tunay na life and death battle laban sa isang kalaban na makakapagpilit sa kanya na gamitin ang buong lakas niya. Hindi pa niya nasusubukan ang tunay na limitasyon ng kanyang bagong teknik na Sunbreaking Arrow. Sa tuwing ginagamit niya ito, ang mga exotic beast ay agad na bumabagsak at nawawala. Kaya wala siyang pagkakataong malaman kung hanggang saan talaga ang kayang gawin ng kanyang bagong kapangyarihan. Dahil dito, umaasa si Lu Sheng na ang susunod na stage ay maglalabas ng isang level 14 commander level exotic beast. Kung mangyari yun, maaari niyang subukan mismo ang tunay na limitasyon ng kanyang bagong kapangyarihan at malaman kung kaya ba nitong talunin ang isang halimaw na nasa mas mataas na antas kaysa sa mga nakalaban niya hanggang ngayon. Naalala rin ni Lu Sheng si Lord Oblivion, ang makapangyarihang nilalang na nakalaban niya noon sa alien battlefield. Kung narito lamang si Lord Oblivion, tiyak na magiging perpektong kalaban ito upang masukat niya ang tunay na lakas ng kanyang bagong kapangyarihan. Naging interesado rin siya kung kaya ba niyang wasakin ang katawan ni Lord Oblivion gamit lamang ang Sunbreaking Arrow, o kung kaya naman niyang harangin ang mga atake nito gamit ang kanyang kasalukuyang katawan. Sa pamamagitan lamang ng ganoong klaseng labanan niya tunay na malalaman ang limitasyon ng kanyang bagong lakas. Habang patuloy siyang naglalakad, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang posibilidad na makaharap siya ng mga top-tier level 14 exotic beast sa mga susunod na stage. Ang level 13 exotic beast na nasa ikapitong stage ay napakalakas na kumpara sa mga ordinaryong level 13 martial god. Sa katunayan, ang lakas ng mga ito ay maihahambing sa ilan sa pinakamalalakas na halimaw na nakaharap na niya noon. Kaya naman lalo siyang nasasabik na malaman kung anong klaseng nilalang ang naghihintay sa ikawalong stage. Gayunpaman, alam din ni Lu Sheng na napakabihira at napakahirap hulihin o ikulong ang isang level 14 exotic beast sa Dark Side Universe. Ang mga nilalang na nasa ganitong antas ay tunay na makapangyarihan at karaniwang naghahari sa sarili nilang mga teritoryo. Kahit sa Heavenly Serpent Galaxy, ang pag-capture at pag-imprison sa isang ganitong klaseng existence ay isang napakahirap na misyon. Kaya halos imposible para sa mga guro na gamitin ang isang level 14 exotic beast bilang kalaban ng mga bagong martial artist na sumusubok sa Heavenly Selection. Ngunit nang tuluyan ng makalabas si Lu Sheng sa pintuan, bigla siyang napatigil. Hindi pala siya dinala nito sa isang dungeon na puno ng mga halimaw. Sa halip, nang tumingin siya sa kanyang paligid, nakita niya ang itaas na bahagi ng Heavenly Academy. Sa ibaba niya ay makikita ang napakaraming martial artist na naghihintay sa paglabas ng mga kalahok mula sa iba't ibang examination stages. Napaisip si Lu Sheng kung ito nga ba talaga ang lugar para sa ikawalong pagsusulit. Ngunit nang lingunin niya ang kanyang gilid, napansin niyang hindi lamang siya ang nakarating dito. Naroon din ang kanyang karibal na si Delos. Sa seryosong mukha nito, tila kagagaling lamang din ito sa isang examination stage. Mukhang hindi pa napapansin ng karamihan sa mga martial artist ang presensya nito, ngunit ilang sandali lamang ay tiyak na magiging sentro na naman ng atensyon ang dalawa. Sa taong ito, sina Lu Sheng at Delos ang itinuturing na dalawang pinakamalakas na martial artist na sumabak sa Heavenly Selection. Kaya nang sabay silang lumitaw, agad itong nagdulot ng malaking kaguluhan sa mga martial artist na naghihintay sa paligid. Isa sa mga nakapansin sa kanila ay si Chi. Bigla siyang natigilan nang makita mismo sa kanyang harapan ang dalawang pinaka-pinag-uusapang martial artist ng kasalukuyang Heavenly Selection.
Sa harapan niya ay si Lu Sheng, habang nasa tabi naman nito si Delos, isang prominenteng martial artist na labis na hinahangaan sa kanilang galaxy. Agad na naalala ni Chi na si Lu Sheng ang taong nakaharap niya noong unang pagsusulit. Tinawag niya ang atensyon ng kanyang kaibigan at itinuro ang kinaroroonan ni Lu Sheng. Agad namang pinagmasdan ng kanyang kaibigan si Lu Sheng at napansin ang kakaibang aura nito. Hindi ito katulad ng karaniwang aura ng isang martial artist na nasa martial god level. Dahil dito, agad niyang binuksan ang device na hawak niya upang tingnan ang mga record at impormasyon tungkol kay Lu Sheng. Doon nila natuklasan na si Lu Sheng pala ang martial artist na kasabay ni Delos na umabot sa level 13 bago pa man magsimula ang Heavenly Selection. Mas nakakagulat pa rito, lumabas sa kanilang mga record na nagkaroon na pala ng direktang labanan ang dalawa at si Lu Sheng ang nagkaroon ng advantage. Para sa kanila, halos hindi kapani-paniwala ang naturang impormasyon. Hindi makapaniwala si Chi. Sa simula pa lamang ay inaasahan na niyang magkakaroon ng solo performance si Delos sa Heavenly Selection ngayong taon. Ngunit hindi niya inaasahang may lalabas na isang napakalaking dark horse na kayang agawin ng atensyon mula kay Delos. Si Lu Sheng ang naging pinakamalaking sorpresa ng taong ito. Ayon sa kanyang kaibigan, ang performance ng tatlo pang sovereign level participants ay halos kalahati lamang ng ipinakita ni Delos. Ibig sabihin, mas mataas pa ang ipinamalas ni Lu Sheng at Delos kumpara sa tatlong sovereign level bloodline na kasalukuyan pa ring nagpapatuloy sa kanilang mga stage. Ang mas nakakagulat pa ay ngayon lamang nila tunay na narinig at napagtuunan ng pansin ang pangalan ni Lu Sheng. Sa kabila nito, nagawa na niyang makipagsabayan kay Delos at tumayo sa tabi nito na tila isang kapantay. Dahil dito, napaisip sila kung taglay ba talaga ni Lu Sheng ang isang supreme bloodline, tulad ni Delos na nasa dominator level. Agad namang itinuring ni Chi na halos imposible ang ganoong posibilidad. Ayon sa sinaunang alamat na minana nila sa Serpent Galaxy, isang supreme level bloodline lamang na nasa dominator level ang maaaring lumitaw sa bawat henerasyon. Dalawang dominator level existence ang hindi maaaring sabay na mabuhay sa iisang era. Dahil walang sapat na enerhiya ang kanilang Heavenly Serpent Galaxy upang suportahan ang dalawang dominator level supreme bloodline, mahirap paniwalaan na parehong nasa ganitong antas sina Lu Sheng at Delos. Maaari namang ipalagay na si Lu Sheng ay nasa peak lamang ng sovereign level, ngunit nagtataglay ng pambihirang kakayahang labanan ang isang dominator level bloodline. Ibig sabihin, hindi man siya tunay na dominator level, ang kanyang talento sa sovereign level ay sapat upang makipagsabayan sa isang dominator level genius. Gayunpaman, ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang walang hanggang potensyal ng isang dominator level bloodline na hindi taglay ng isang sovereign level talent. Hindi pa rin lubos na sang-ayon ang kanyang kaibigan sa ganitong paliwanag. Kung tunay na nasa peak sovereign level lamang si Lu Sheng, mas lalo nitong pinatutunayan kung gaano kahanga-hanga ang kanyang nakamit. Ang kakayahan niyang makipagsabayan kay Delos ay isang bagay na halos hindi nila inaasahan. Hindi rin nila akalain na may dalawang martial artist sa iisang taon na parehong makakapag-clear ng unang 7 stage sa halos magkapantay na bilis. Dahil dito, inakala ng kanyang kaibigan na posibleng magtapos sina Lu Sheng at Delos bilang magkapantay sa unang pwesto ng pagsusulit. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Chi. Para sa kanya, hindi ganoon kasimple ang magiging resulta. May isang mahalagang bagay na hindi pa nauunawaan ng kanyang kaibigan, at ito ay magiging malinaw lamang sa mga susunod na stage ng pagsusulit. Matapos maklear ng isang martial artist ang ika-7 stage, kailangan pa nitong matugunan ng isang espesyal na kondisyon upang mabuksan ang tinatawag na legendary path. Ito ang huling pagsubok para sa mga martial artist na matagumpay na nakalagpas sa unang 7 stage. At dito tunay na makikita kung sino ang may kakayahang magpatuloy. Itinuro ni Chi ang direksyon kung saan naroroon sina Lu Sheng at Delos at pinansin ang pambihirang enerhiyang nakapalibot sa kanilang dalawa. Agad itong napansin ng kanyang kaibigan. Magkasalungat ang kanilang mga enerhiya at tila patuloy na nagbabanggaan kahit wala pa silang ginagawang anumang hakbang. Paano magiging posible na sabay silang maglakad sa iisang path kung mismong ang kanilang mga enerhiya ay hindi kayang magsama? Upang magkaroon ng tunay na harmony, kinakailangang mawala ang isa sa dalawang magkasalungat na puwersang ito. Sa madaling salita, ang sitwasyon ni Lu Sheng at Delos ay katulad ng apoy at tubig, dalawang elemento na likas na magkasalungat at hindi madaling pagsamahin. Lalong nagulat ang kaibigan ni Chi sa paliwanag na ito. Ngayon lamang niya narinig ang tungkol sa legendary path,
kaya nais niyang malaman kung ano talaga ang kahulugan nito. Ipinaliwanag ni Chi na kung nais ng isang martial artist na maging tunay na hari, kailangan itong tahakin ng divine path. Hindi sapat ang simpleng pagkakaroon ng napakalaking lakas. Kailangan itong mapatunayan ang sarili sa isang landas na kikilalanin ng buong Heavenly Serpent Galaxy. Ang makalampas dito ang magiging susi upang tunay na matawag na isang hari. Samantala, sa loob ng Heart of Heavenly Serpent, nagdulot ng matinding kaguluhan ang paglabas ng kasalukuyang Rankang. Nakita ng lahat na magkapantay sa unang pwesto sina Lu Sheng at Delos, habang ang iba pang malalakas na kalahok ay patuloy pa ring sumasailalim sa kanilang mga pagsusulit. Para sa maraming martial artist, halos imposibleng magkaroon ng isang tao na makakapantay kay Delos. Lalo na't karamihan sa mga kinikilalang genius ay nagmula sa malalaking pamilya na nagtataglay ng sovereign-level bloodline. Ngunit ngayon, isang halos hindi kilalang martial artist ang biglang lumitaw at nakipagsabayan sa kanya. Marami ang nagtaka kung sino talaga si Lu Sheng at kung saan siya nagmula. Lalo itong naging kainahinala dahil ngayon lamang nila narinig ang kanyang pangalan, ngunit nakatayo na siya sa unang pwesto kasama si Delos. Kung totoo ngang pareho silang nagtataglay ng Dominator-level bloodline, lalong magiging imposible ang sitwasyon dahil ayon sa kanilang kaalaman, hindi maaaring magkaroon ng dalawang Dominator-level Supreme Bloodline sa iisang era. Habang kumakalat ang mga tanong, nagsimulang maghanap ang mga martial artist ng impormasyon tungkol kay Lu Sheng. Sa kanilang pagsisiyasat, nalaman nilang nagmula pala siya sa isang minor star region. Ayon sa impormasyong kanilang nakuha, ang pinanggalingan niyang star field ay isang inferior star field, isang lugar na napakalayo at higit na mahina kumpara sa makapangyarihang Heavenly Serpent Galaxy. Lalong namangha ang lahat nang malaman nila ito. Para sa kanila, halos hindi kapanipaniwala na ang isang martial artist na nagmula sa isang mahina at malayong starfield ay kasalukuyang nakatayo sa unang pwesto kasama ang isang napakalaking genius tulad ni Delos. Mas naging misteryoso tuloy ang tunay na pinagmulan at talento ni Lu Sheng. Nang siyasatin pa nila ang kanyang records, nalaman nilang siya rin pala ang martial artist na nakalaban ni Delos bago pa man magsimula ang kasalukuyang pagsusulit. Ang laban na yon ang naging unang pahiwatig na hindi ordinaryong martial artist si Lu Sheng. Ngunit bago pa man nila lubos na maunawaan ang sitwasyon, biglang nagbago ang buong kapaligiran. Isang napakaliwanag na enerhiya ang bumaba mula sa kalangitan at agad na nakatawag ng atensyon ng lahat. Nang tumingala ang mga martial artist, nakita nila ang isang napakalaking liwanag na unti-unting bumabalot sa buong Heavenly Academy. Agad itong nakilala ni Chi. Ito ang Divine Path na matagal nang nababanggit sa mga sinaunang alamat ng kanilang Heavenly Serpent Galaxy. Ang napakalaking phenomenon na lumitaw sa kalangitan ay walang iba kundi ang Starry Sky Wheel of the Heavenly Serpent Galaxy, isang pambihirang phenomenon na konektado sa Divine Path. Hindi inaasahan ni Chi na lalabas ito sa pagkakataong ito. Ayon sa kanilang mga records, ang huling pagkakataong lumitaw ang Starry Sky Wheel sa kanilang akademya ay noong nag-ascend ang kasalukuyang master na siyang nagpoprotekta sa Heavenly Academy. Isa itong pambihirang pangyayari na halos hindi na nila inaasahang masasaksihan muli. Ang mas nakakagulat pa ay hindi pa man tuluyang natatapos ang kasalukuyang panahon ng kanilang hari ay lumitaw na naman ang ganitong extraordinary phenomenon. Dahil dito, napaisip si Chi kung sadyang bumaba sa Heavenly Academy ang kanilang kasalukuyang hari upang masaksihan ang nalalapit na labanan ni Lu Sheng at Delos. Samantala, napatingin si Lu Sheng kay Delos. Nang una siyang lumabas sa pintuan, inaasahan niyang makakaharap niya ang mas malalakas na exotic beast. Hindi niya inakalang ang makikita niya sa dulo ng stage ay ang kanyang pinakamalaking karibal. Ganito rin ang naging reaksyon ni Delos. Nang makita niya si Lu Sheng, agad na bumalik ang matinding excitement sa kanyang mga mata. Para kay Delos, maaaring ito na ang huling pagsusulit na kailangan nilang harapin ng magkasama. Pareho silang nakapag-advance sa level 13 at kapwa nakikipaglaban upang makuha ang napakalaking enerhiya ng universe. Dahil dito, matagal nang nabuo ang isang hindi maiiwasang kompetisyon sa pagitan nila. Kahit bago pa man sila muling magkita sa huling bahagi ng pagsusulit. Hindi itinago ni Delos ang kanyang excitement. Hindi niya inaasahang ang sorpresa na kanyang makikita sa susunod na stage ay muling magiging si Lu Sheng. Para sa kanya, tila mismong ang Heavenly Academy ang nagbibigay sa kanya ng pagkakataong tuluyang talunin ang kanyang karibal. Ang pagkakataong makaharap muli si Lu Sheng sa isang mahalagang labanan ay isang bagay na matagal na niyang hinihintay. Ngunit hindi ito pinansin ni Lu Sheng.
Sa halip, nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon habang sinusuri ang sitwasyon. Hindi niya alam kung ano ang tunay na layunin ng pagsusulit na ito, ngunit pakiramdam niya ay hindi aksidente ang pagkakatapat nilang dalawa. Habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman na tila may ibang dahilan kung bakit sila parehong nakarating sa lugar na ito. Naisip ni Lu Sheng na maaaring sadyang itinakda ng Heavenly Academy na magkita sila ni Delos sa huling bahagi ng Heavenly Selection. Kung ganoon, tiyak na may isang bagay na hindi pa niya nalalaman. May mas malalim na layunin ng pagsusulit na ito kaysa sa simpleng pagtukoy kung sino ang pinakamalakas na martial artist. Ngunit bago pa man niya tuluyang maunawaan ang lahat, biglang nagbago ang sitwasyon. Sa harapan ni Lu Sheng at Delos, unti-unting lumitaw ang isang napakalaking hagdanan. Ang mga hagdan ay tila umaabot patungo sa isang hindi maabot na lugar sa kalangitan at malinaw na nakatuon lamang sa kanilang dalawa. Hindi alam ni Lu Sheng kung ano ang kahulugan ng kakaibang hagdanang ito. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, isang misteryosong boses ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Matapos maklear ng isang martial artist ang ikapitong stage, kailangan itong makuha ang qualification upang tahakin ang Divine Path. Nagpatuloy ang misteryosong boses at isiniwalat ang isang nakakagulat na katotohanan. Mula nang itatag ang kauna-unahang Heavenly Academy, wala pang 10 tao ang naging kwalipikadong makatapak sa tinatawag na Path of Kingship. Sa napakahabang kasaysayan ng kanilang paaralan, iisa lamang ang taong tunay na nakapagtagumpay at nakamit ang kingship. Ang taong yun ay walang iba kundi ang kasalukuyang master ng Heavenly Serpent Galaxy. Nang marinig ito ni Lu Sheng at Delos, pareho nilang napagtanto ang tunay na kahulugan ng huling stage ng Heavenly Selection. Hindi na ito simpleng pagsusulit upang masukat ang kanilang lakas. Ang tunay na layunin nito ay malaman kung sino sa kanilang dalawa ang may kakayahang tahakin ang Divine Path at makamit ang kwalipikasyong kinakailangan upang marating ang Path of Kingship.